Hello mga pards, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga pards, marami pong salamat sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. At kung bago lamang po kayo, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago kong ina-upload na iba't ibang mga video. Ngayon mga pards, dito tayo sa ating electric fan na stand fan. Ang sabi ng may-ari mga pards, matagal daw siya bago umandar. Painitin daw mga pards. Yun ang sabi ng may-ari, painitin daw. Pagka daw sinaksak niya at nilagay niya sa number 1, matagal daw bago umikot yung LC. Maghihintay pa daw siya ng mga ilang minuto. Pagka ganun mga parts yung inyong electric fan, gawin nyo na. Kasi maaaring makasunog mga parts. Yung mga ganyang electric fan, maaaring pagmula na sunog. Ayan. Kung hindi nyo matanggal yung pinaka-shafting na yan, huwag nyo natanggalin. Kasi baka mamaya pagka binatak nyo mga parts, matanggal yung pinaka-bushing niya. Ayan. Ganyan na lang. Nakukuha nyo naman na liha yung yung pinaka-shafting niya, naliliha nyo naman na maayos. Kaya okay na yan. Mas maganda pa yung ganyan. At madaling magliha. Ayan mga parts. Mabuti pinagawa ito ng may-ari. Dahil kung hindi ito pinagawa ng may-ari, alin sa dalawa ang mangyari. Kundi masira yung kanyang thermal fuse, maaring masira yung kanyang rewind. Mga parts, maaring masunog yung rewind niya. Okay sana kung gano'n lang mangyayari mga parts. Kung mismong bahay pa yung masusunog. Ayan mga parts, kaya napakadelikado nito. Yung mga ganitong electric pan na painitin, kung tawagin, painitin bago umandar. Ayan, huwag nyo hahayaan gano'n yung inyong electric pan. Para sigurado kayo, baklasin nyo na. At ngayong napanood nyo na yung video natin, alam nyo na yung mga dapat natin gawin. Ayan mga parts. Ganun lang kasimple, di ba? Simple lang mga parts. Kaysa magkakaroon kayo ng problema sa bahay nyo. O kaya makakasunog pa. O kaya mapapagastos pa kayo ng malaki. Ayan mga parts, simple lang yung ginawa natin. Niliha lang natin. At titingnan natin kung ito aandar na. At titingnan natin kung hindi na siya painitin, kung tawagin. Ayan mga parts. Ayan, kakabit ko lang mga parts yung 4 na tornilyo. Ang pagkakabit nito mga parts, pagka kinabit nyo yung 4 na tornilyo, huwag nyo munang hihigpitan. Banayad lang. Pag naikabit nyo na lahat, saka nyo higpitan ng todo. Ayan, saka nyo higpitan mga parts pag naikabit nyo na lahat. Para pare-parehas yung kanyang paghigpit. Ayan. Gumamit ako ng basahan kasi madulas yung aking kamay at nalagyan ng mantika. Ayan, pare-parehas yung higpitan. Tapos mga parts, pagkayari yung higpitan, mawawala kasi sa align tong shafting natin. Ang gagawin nyo, pupukpukin nyo. Ayan, ganyan. Pupukpukin nyo ng dahan-dahan lang, yung banayad lang, para hindi bumaluktot yung ating shafting. Ayan. Ngayon, pagka pre-wheeling na siya, naiikot na ng ating kamay yung shafting na yan. Okay na yan, mga parts. Ngayon, lalagyan natin to ng tape para makita natin yung pag-ikot. Dahil te-testingin natin, ipa-plug in ko mga parts. Ayun, nakita nyo parts, umandar na. Nakaset na yan sa number 1. Ayun, hindi na siya painitin. Umikot na kaagad yung LC. Hindi katulad nung hindi pa natin nagagalaw. Ang nangyayari, painitin niya daw. Sabi nung may-ari, maghihintay pa siya ng mga ilang minuto bago umandar. Pagka ganun mga parts, huwag yung hahayaan yung electric pan nyo na ganun. Kasi maaaring makasunog. Maaaring masunog ang inyong tahanan. At maaari kayong mawalan ng bahay mga parts. O kaya, mapagastos kayo ng malaki. Paano mga parts, maraming po salamat sa inyong panonood.